nasa pagpapahayag ng mga panaginip o pangitain. Amen. Puri ng Diyos. Isang magandang umaga sa ating Panginoon Diyos at ganoon din po bawat isa sa inyo, mga kapatid. May nakita ako sa panaginip. Yung panaginip ko ito, mga kapatid, ay hindi naman sa ako ay ginagamit lang siguro ako ng Panginoon Diyos na ako ang makakita sa panaginip na ito. Dahil nga nung nakaraan na panaginip ko, badyan na naman yung doon sa Mingan. Yung nakita ko sa panaginip, mga kapatid, na doon sa loob ng pinagdadausan ng service doon. Nakita ko po yung mga kababaihan na nakaputi. Nakaputi sila. Yung, alam mo ba yung puti na damit? Na yung parang self, na yung nakita. Mga babae yung nakita ko doon ng mga nakaputi. Parang nakabilo kasi na ng puti din. Parang ikakasal na doon. Yung nakita ko doon, mga babae. Kaso nga lang, tinitignan ko kung sino-sino yung mga nakaputi doon sa panaginip. Tinitignan ko kung sino-sino. Hindi ko makita ang mukha. Wala silang mukha. Hindi ko makita kasi pero nakaputi sila talaga. Yung puti na talaga yung makintab na puting-puti. Pero yun nga, tinitignan ko kung sino-sino nga sila. Yun nga, hindi ko makita ang mukha. Sabi ko, parang basta ganun yung nakita ko doon, mga kapatid. Kaya sabi ko, yung sinasabi nga ni Brother Joseph na yung doon, hinihintay na ang Panginoon. Totoo yun, mga kapatid. Yung mga nandun talagang na sila, talagang hinihintay na nila ang Panginoon talaga. Kaya nakaputi na sila. Yun nga lang, hindi ko makita kung sino-sino. Kaya, yun, ang nakita ko sa panaginip. At binibigay ko ang kahit sister, Kaya po rin po tayo ng mga kapatid. Bago po natin pag-aralan yung panaginip ni Sister Grace, nais ko muna magpasalamat sa Panginoon. Dahil hindi po aksidente na nag-service dito si Sister Jinjen. Dahil nag-isakay lang po kila Brother Joel hanggang dito sa Santa Maria. Nag-aabang siya kanina ng sasakyan papuntang Sunday Church niya. Hindi ko alam. Ngayon, nandun po ako dahil kumati yung lalamunan ko kaya lumabas ako, bumila akong candy. Inom na rin ako doon na ako. Naghihintay siya talaga, wala siyang mahintay. Kaya salamat sa Panginoon. Siguro yung kalooban na ng Panginoon na mag-service siya sa araw na ito dito sa pinanggalingan ng church. Naway lobby na rin ng Panginoon na wala po namang imposible. Lobby na ng Panginoon na tuloy na siya makabalik dito. Ang Diyos na lang ang gagawa ng paraan sa mga bagay na naman. Praise God. At kay Sister Grace noon po, doon sa lugar na yun kasi, talagang masasabi natin parang totoong isang dako yun. Ramdam naman natin lahat. Kung sasabihin mo sa ibang tao yun, nahihibang na daw tayo dahil
inaangkin natin na para tayong Encantadia. Alam mo yung Encantadia na niluloko ba ng shield yung kaharian ng mga diwata? Parang ganun daw tayo mga kapatid. Ngunit, kung nais ng Diyos na gawin yan sa atin, bakit hindi? Diba? Wala namang imposible sa Diyos. Ngayon, yung nagpapakatapat kasi, marami na rin siguro talagang nagsiseryoso doon. Sana ganun din po tayo. Talagang ganun po ang kalagayan nila sa harap ng Panginoon. Naway ganun din po tayo. Magkaroon din po tayo ng ganung damit sa harap ng Panginoon. Marami rin talagang pinapakita talaga ng Panginoon na tama lang yung desisyon natin na gusto natin doon, naniniwala tayo doon, at higit sa lahat, kung hindi natin kaya, tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya ako nga po wala pa akong pag-asa. Wala talaga. Dahil ayaw ng mga anak ko, anong kaya ko? Wala akong asawa, wala akong pera. Tinanggap ko na sa sarili ko na, dito na lang ako. Yun. Ngunit kung ang Diyos, kasi ang pag-iisip ng Diyos, hindi pag-iisip ng tao. Kaya naway matulad din po tayo sa mga nakita mo, sister. Ngayon, hindi mo nakikita ang mukha. Maaaring hindi nga dahil hindi mo naman sila kilala. Wala ka na masyadong kakilala doon. Tsaka talagang ganun lang pinapakita ng Panginoon para ang inspirasyon din natin na tularan natin ang mga bagay na ganun. Praise God. At ano ba yung kita dito, nakalimutan ko na yung sinasabi mo. Ay, ano nga pala? Panaginip daw ni Sister Grace na anak ko. Nandun daw tayo sa sidar. May dumating daw na parang dahilan na kanya-kanyang takas daw tayo. Dineclare daw ni Pastor Efren na tatakas tayo. Ang nakita daw niya at nakilala, magkakasama daw kami ni Brother Joseph. Ngayon, bakit ako pakbag ng mga damit ko, taglay-taglay ko. Si Brother Joseph ganun din. Bakit ano nangyayari? Sabi raw ni Grace. Bakit hindi mo ba naiintindihan? Sabi raw ni Brother Joseph. Tara na. At punta na kami, siya na iwan damit niya. Ngayon, may lalaki daw siyang nakasabay. Paano yun? Wala akong damit na dala. Tinulungan daw siyang makakuha ng damit niya na babaulin niya. At ganoon din po yung pera niya sa wallet niya, at cellphone niya, hawak-hawak niya. Tinulungan din daw po siya ng lalaki na yun na makuha yung damit at mga belongings niya, gano'n. Sabi ko naman, maaaring pinapakita ng Panginoon na yung sa ating pamilya siguro, isa na si Brother Joseph na talagang taglay-taglay ang katwiran ng Diyos sa kanyang puso at buhay. Kasi ang Diyos lang naman ang nakakaalam ng bawat isa, sabi ko. Siguro, ganoon din po tayo na laging nagmamakaaw sa Panginoon. Kaya pinapakita rin ng Panginoon. Ngayon, ang badya kay Sister Grace doon, hindi niya dala-dala yung damit. Dapat taglay-taglay ng bawat isa ang damit. Ang ibig sabihin po ng damit, katwiran ng Panginoon yun. Nataglayin natin sa araw-araw ng buhay natin. Sa bawat kibot natin, isasangguni natin sa Panginoon. Sa bawat desisyon natin, isasangguni natin ang Panginoon. Ganun po ang natutunan ko kung tamang paglilingkod sa Panginoon na pinagsisikapan po natin gawin. Yun po ay mga inspirasyon lamang sa bawat isa sa atin. Kung halimbawang hindi pa po tayo ganun, pinapagawa yun ng Panginoon sa atin. Kaya salamat sa Kanya at binabalik ko na po ang kapurihan. Welcome, Sister Jen Jen. We love you.